Umakyat na sa 4 na po ang nasawi dahil sa pertussis o whooping cough. Ayon po yan sa Department of Health. Umakyat naman sa 568 ang lahat ng kaso ng pertussis sa buong bansa. 69% ng mga yan wala pang 6 na buwang gulang. Kabilang sa mga sintomas niya ng hindi nawawalang ubo na tumatagal na mahigit 2 linggo o kaya'y pangingitim ng bibig sa mga bata. Bukod sa Quezon City, Pasig at Cavite, binabantayan din ang sakit sa ibang bahagi ng Calabarzon at sa Central Visayas. Buhay pa rin ang tradisyon ng penitensya sa pamamagitan ng pananakit sa sarili sa Tondo, Maynila. Sa kabila po yan ng mga pagdidiin ng simbahan na di ito kailangan. Ang Department of Health may paalala kaugnay nito. Nakatutok si Maki Pulido. Sa Tondo, Manila, iba't ibang grupo ang nagpuprosesyon habang hinahampas ang kanilang mga duguang likuran. 6 na kapilya ang kanilang iniikutan bago matapos ang pananakit sa sarili. Tradisyon po namin mananata at mamimiteisya alang-alang sa Panginoon. Tinutubos niya po yung mga kasalanan namin. Humingi po kami sa kanyang kapatawaran. Pero hindi naman kailangang sakta ng sarili para humingi ng tawad o gayahin si Jesucristo, ayon kay Father Randy Flores. Labag ho yan sa paggalang sa sarili, sa katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Dagdag pa niya, sa halip na hampasin o ipako ang sarili sa krus, mas maiging isabuhay ang mga aral ni Jesus. Emulate yung halimbawa na maginawa niya, apply ang kanyang mga itinuro na mahalin ang kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. Paalala naman ng Department of Health sa mga nagpepenitensya, siguruhing bakunado ng anti-tetanus at tinisin ng mabuti ang mga gamit na ihahampas sa sarili para iwas impeksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dako naman tayo sa City of Pines kung saan dagsa ang mga turista pero tuloy ang number coding scheme. Mahigit 100 na ang pinagmulta. Ang Semana Santa roon tinutukan ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Kahit naman di Semana Santa, puntahan ng marami ang Baguio City Cathedral. Pero lalo kahapon, nang isama ito ng maraming deboto sa kanilang taunang bisita iglesia tuwing Semana Santa. Kasunod dito ang pagkakataon namang ipahinga nila ang mga sarili at makabanding ang mga kaanak at kaibigan sa mga pasyalan. Okay naman po. Masaya naman po, lalo na yung mga bata, nag-e-enjoy po sila dito sa Baguio. First time po nila dito sa Baguio. Enjoy po, lalo na po kasama po yung family. Pupunta po sa mga tourist spot. Maganda po. Ngayon, second time ko pa lang po nakapunta po dito. Nung unang pasyal ko po, kinder pa pa. Tuloy ang pagpapatupad ng number coding scheme. Ngayong araw, pumalo sa mahigit 140 na motorista ang pinagmulta dahil sa coding scheme. Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Hindi pa po tapos ang pagsaludo natin sa mga kababaihan gaya ng isang ina sa Cebu na doble ang pagsasakripisyo para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Kabilang siya sa mga niregaluhan ng GMA Kapuso Foundation. Araw-araw, matyagang nililinis ni Rose Lynn ang bawat sulok ng establisimentong kanyang pinagtatrabahuhan. Kapalit ng 368 pesos na kita kada araw para sa pag-aaral ng 3 niyang anak. Diligid kayo ang imong na. Pero aning kamot jud mi nga pa-eskwela gid siya bala pangkautang. Ngita man jud ko paagi jud na. Nabilag tong isa. Si Roselyn, isa lang sa iba't ibang mukha ng katatagan at kasipagan ng mga ilaw ng tahanan. At kahit patapos na ang Women's Month, hindi pa rin natatapos ang pagbibigay ng libreng serbisyo ng GMA Kapuso Foundation sa ating mga kababaihan. Handog natin ang libreng pap smear at breast examination sa mahigit 200 market vendors at street sweepers mula sa bayan ng Danao at Minglanilla sa Cebu. Ang pap smear is a screening test to detect cervical cancer, any kinds of inflammation or infection sa cervix. So ito ay kailangan sa mga kababaihan 30 to 65 years old or as long as ikaw is sexually active.
while ang breast self-exam ay importante sa ating mga kababaihan para ma-detect if may makita tayong mga lumps or any nipple discharges. Nagbigay rin tayo ng regalong grocery pack at hygiene kits. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga kapuso, kung wala pang oras at budget para makalipad sa ibang bansa, kami na muna ni Miss Mariz ang bahala. Yes, Emil. At ang ating destinasyon, mga kapuso, ang Berlin, Germany, kung saan ang mga makasaysayang pasyalan pwedeng ikutan sa isang running tour. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. Tradisyon ko na talaga na tumakbo sa mga lugar na first time ko pala na napupuntahan. Kaya, samahan niyo ako sa running tour ko dito sa Berlin. Nandito ako ngayon sa gitna ng Gross Tiergarten dito sa Berlin. Isa itong matandang park. Yung unang park daw nito ay established pa noong 1527. Ito, malapit na tayo sa Victory Column. Isa itong monumento na tinayo pa noong 1873 para i-commemorate yung panalo ng All German State na Prussia sa Second Dano-Prussian War. Ito ang Brandenburg Gate na itinuyo noon pang 1791. Pero subik ka talaga ito pagkatapos ng World War II. Nasa gitna kasi ito ng Berlin Wall na kumahati noon sa West at East Germany. Pero pagkatapos ng Cold War, naging simbolo naman ito ng unity ng Germany noong bumagsak yung Berlin Wall noong 1989. Malapit lang doon sa Brandenburg Gate ay makikita naman itong Holocaust Memorial. Alam naman natin ang nangyari noong World War II, di ba? Pinapatay ni Hitler yung mga Hudyo dito sa Germany. Umabot na daw sa 6 million yung namatay na Hudyo. Okay, malapit naman tayo ngayon sa isa pang sikat na pasyalan dito sa Berlin, ang Checkpoint Charlie. Isa ito sa mga 12 checkpoints sa pagitan ng East at West na Berlin. At ito lang yung designated na crossing point para sa mga foreigners at mga membro ng Allied Forces noon. Pinatayo ito ng Soviet Union para pigilan ang pagtakas ng mga sibilyan mula sa Communist East Berlin patungo sa Democratic na West Berlin. Itong wall na ito may taas na 3.6 meters o halos 12 feet. At 37 kilometers ito ay literal na hinati ang syudad ng Berlin tulad nito. Pero ating mga nakita sa ating pag-iikot dito sa Berlin, at least dito sa part ng Central Berlin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking running tour dito sa Berlin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.